Magandang umaga po sa ating lahat o kaya tanghali, malapit na magtanghali. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa ina namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at siyempre para sa mga followers ko dito at mga subscriber ko sa YouTube ay siyempre Team Replay. Pag-usapan po natin ngayon ang isang pangalan, isang karakter na hindi pa natin nakikita sa impeachment trial. Pero lahat ng mga, well, ang dami ng fingers na nakaturo sa kanya, ang dami na naghahanap sa kanya. Siya po ay si Colonel Raymond Lachica. Siya po ang dating head ng Vice President Security Group. Na siya din ang itinalaga ayon sa mga testimonya ng mga witness ni Gina Acosta at maging ni Lemuel Ortonio. Siya po ang itinuturo na itinalaga ni Vice President Sara Duterte na maging in charge sa pag-implement ng confidential funds. Ito ay bagamat hindi siya banded officer at pangalawa ay hindi po siya empleyado ng Vice President's Office. Sapagkat itong sila Chika, kahit po siya ang head ng Vice President Security Group, siya po ay hindi talaga empleyado ng OVP. Siya po ay taga-Armed Forces of the Philippines. Kung hindi ako nagkakamali. At siya ay itinalaga lang doon. Pag sabihin, the secondment. So, ang sweldo niya, ang kanyang item, ang kanyang plantilla item ay sa Armed Forces of the Philippines. So, ang mga tinuturo siya, sabi ni Gina Acosta, sino ba si Gina Acosta? Siya po ang dating Special Disbursement Officer ng Confidential Funds ng Office of the Vice President. At siya po ang nag-encash ng cheque sa pangalan niya na worth 500 million in 4 tranches na tiga 125 million each. At inabot niya po kay Colonel Lachica itong itong mga perang ito na umaabot ng 500 million yung kabuuan. At siya po ay, ang sinasabi niya, malinaw naman na siya yung nag-disburse ng pera pero itinuro niya sila Chika na siyang pinag-abutan niya ng pera at siya na ngayon ang nag-implement nito. Kung paano to in-implement, hindi niya alam. Pero malinaw na ang pag-aabot niya ng pera kay La Chica ay aprobado at ayon sa kautusan ni Vice President Sara Duterte. Sila Chica din ang tinuturo ni Lemel Ortonio na siyang nag-provide sa kanya ng information kung paano niya sasagutin yung mga AOM, yung observation memorandum na mula sa audit observation memorandum, yung AOM galing sa COA. Kasi sinita ng COA ang OVP regarding sa paggastos nila ng pera. At syempre ang naatasan na sumagot doon si Lemuel Ortonio. Si Lemuel Ortonio naman ay isang Assistant Secretary, kasalukuyan pa rin Assistant Secretary ng OVP at siya ang Deputy o Assistant Chief of Staff ni Zulaika Lopez under the Office of the Vice President. At naging trabaho niya yung sagutin yung memorandum galing sa COA na tinatanong, ano yung paliwanag tungkol sa paggastos ng pera. So malinaw na nakaturo na naman ang kamay, ang hintuturo nakaturo na naman sila Chica na naman tinuturo ni Ortonio. At si Ortonio at saka si Acosta pareho po silang hostile witness. Ibig sabihin niyan sila po ay tinawag ng prosekusyon. Bagamat malinaw na linya na nakalinya sa Vice President ang kanilang, well, sabihin na natin loyalty, sabihin na natin ang affiliation, sapagkat pareho silang nagtrabaho sa OVP. So ngayon, parehong tinuturo sila Cheka. So ang tanong ngayon, maging mga senador, maging ordinaryong mamamayan, bakit hindi pa tawagan sila Cheka? In fact, may mga senador, si Senator Lacson nagsasabi na, ewan ko may iba pa si Senator Subiri pa yata ang nagsabi na ipatawag na sila Cheka. Kailangan ng malaman ang tunay na kwento kung paano ba ginastos. So ngayon, ang tanong, dapat bang ipatawag ng prosekusyon si Raymond Lachica? Ako kasi ang pagtingin ko hindi dapat. Bagamat lahat ng fingers ay nakaturo sa kanya na siya ang nag-implement ng confidential funds.
na siyang tumanggap mula kay Gina Acosta ng 500 million pesos in 4 tranches. So therefore, siya lamang ang nakakaalam kung paano ito ginastos. Maliban kay Vice President Sara Duterte, sila Chika lang nakakaalam. Kasi hindi alam ni Gina Acosta, hindi alam ni Lemel Ortonio, hindi alam ni Zulaika Lopez. Kasi si Zulaika Lopez, hindi rin daw niya alam kung paano ginastos yan nung siya ay nag-testify sa sa House. Di ba? So sa madaling salita, malinaw na ito ay, masasabi natin, isang tanong na gustong malaman natin kung paano maginastos. Pero ako ang tingin ko ganito mas delikado na sila chika ipatawag ng prosekusyon. Kasi hindi nga nila alam kung anong sasabihin nito So maaaring tanongin niyo sa akin, kailangan siyang magsalita kung paano ba ginastos. Yun nga yung punto. Kailangan pa bang malaman natin kung paano ginastos ang pera kung na-establish na ng mga witnesses ng prosecution na ito ay na-misuse? Yun ang argumento ko Hindi naman na kailangan pang ipatawag ng prosekusyon sila chika sapagkat una, na-establish na ng prosekusyon sa puntong ito na ang pera inabot sa kanya ayon sa otorisasyon at utos ni Sara Duterte. At malinaw na ito'y violation ng Memorandum Circular 2015-01 sapagkat sa 201501 malinaw na ang disbursement officer ay siya daw dapat namimigay ng pera diretsa. The fact na binigay kay La Chica ay violation na yon. Pangalawa, may mga gastos doon na questionable, in fact direct violation ng memorandum circular. Ang pagbili, kunyari, yung malinaw na sa halip na pera ang ibig. Unang-una, hindi dapat sila chika ang nagbibigay ng pera sa mga informant. Dapat si Gina Acosta yon, ayon sa memorandum circular. Ngayon, sila chika ang namigay at ang perang binigay niya sa mga katulad ni Mary Grace Piato, yung may mga iba-ibang apelyido, mga fictitious, 'di ba? So malinaw na 'yun ay talagang kaduda-duda bagamat hindi ginawang issue. Pero ang tanong, paano ba ginastos 'yun? Yung pera ibinigay para pambili ng gamot di umano. So 'yun, irregular na 'yun. Sapagkat ang dapat nagbigay ng pera sa mga ito ay si Gina Acosta. Meron ding usapin tungkol sa reimbursement sapagkat kung matatanda niyo nilabas yung confidential fund ng last quarter ng 2022, nilabas ito ng December. So ang sinasabi nila, naubos yung pera for the period of 11 days dahil nagbayad na ng mga na-incur na mga meron ng mga na-incur na mga expenses na babayaran na lang, which bawal na naman sapagkat bawal pa ang reimbursement sa confidential funds. Ang cash advance ay dapat gamitin prospective kahit naman sa gobyerno. Ganun ka amin, ang cash advance, bibilin mo yan, kailangan mong gamitin sa pagbabayad prospectively. Hindi ginagamit reimbursement yan, lalo na dito sa confidential fund. So may violation naman doon. So malinaw na misuse napatunayan na nagkaroon ng misuse sa confidential funds. Hindi naman kailangan ng sabihin kung paano to ginastos sapagkat tumpa lang sa simula na ito'y ibinigay kay La Chica na hindi banded officer, na hindi empleyado ng Vice President, is already misuse. And it has already been established that it was done upon the behest of Vice President Sara Duterte. At ito'y illegal sapagkat violation ito ng Memorandum Circular. So, ito lamang naman ang ground ng Article 1 ng impeachment. Article 1 of the Articles of Impeachment stipulates that Sara Duterte illegally misused confidential funds. So, doon pa lang na-establish na. Klaro na, tapos ngayon ang burden of evidence lumilipat na sa depensa. Kasi ang delikado dito, kapag pinatawag ng prosekusyon si La Chica, pwedeng sabihin ni La Chica ay walang kinalaman dito ang Vice President. So therefore, kailangan maghanap ngayon ng another evidence ang prosekusyon para magpatunay na may alam si Vice President Sara Duterte.
Paano kung si Lachika ay magsinungaling? Paano kung pawalan niya ng salad? Sabi niya, ako na lang naman lahat ang gumastos niyan. Aakuin niya na, magsasakripisyo siya para mailigtas lamang si Sara Duterte. Malisalita, delikado kasi hindi natin alam kung ano ang sasabihin ni Lachika. Dahil hostile witness siya. Maliban lang kung ako, pwede naman, pero mag-execute mo siya ng affidavit. Bago siya mag-testify, may affidavit na siyang isusumiti. Pero yung affidavit na yun, i-confirm na lang niya ngayon sa open trial. Pero barring that, delikadong tawagin siya bilang witness. Hayaan mo siyang tawagin ng depensa. Total, ang depensa ang mas nangangailangan sa kanya kasi siya ang nakakaalam kasama si Sara Duterte. So pwede siya magsasabi na hindi, walang kinalaman yan sa Inday Sara. Fine, depensa yon. Pero ang prosecution ngayon will no longer be burdened to establish his credibility because he will now be standing and testifying on behalf of the defense. And therefore, the prosecution can now ask leading questions during cross-examination and then confront him with the testimonies of Acosta and Ortonio. Ang sinasabi ko lang dito, huwag akuin ng prosekusyon ang burden ng depensa. Now, paano kung ang depensa ay sabihin, ayaw din namin siya ipatawag, baka mamaya ipahamak din niya si Sara Duterte, baka mamaya maghugas ng kamayan, baka mamaya iligtas niya sarili niya sa mga posibleng kaso at ipagtuturo na kung sino. Meron pa namang remedyo Ang Senado, on their own, part of the residual powers as impeachment court, can still call him as a witness. In which case, hindi na siya burden ng prosekusyon, hindi na siya burden ng defense. Siya ngayon ay open na pwede na siyang tanungin, pwede na siyang i-cross-examine, mag-ask ng clarificatory questions, even the senator judges. Which yun nga maganda kasi hindi na siya pwede mag-object, hindi na pwede mag-object ang both that side of the prosecution and the defense. So baka yun mas maganda pa ang Senado na magpatawag sa kanya. But at the end of the day, for me kasi it doesn't matter kung paano ginastos yung confidential fund Ang pinag-usapan dito, nagpabaya si Sara Duterte. Binitray niya ang public trust. Kasi hindi niya inayos ang pag-account. Doon pa lang sa inorderan niya si Acosta na ibigay kay La Chica na hindi naman empleyado ng Vice President's Office, na hindi naman banded officer, na ibigay yung milyong-milyong pera is already enough proof that she violated Memorandum Circular 2015-01. She caused the illegal misuse of the confidential funds. At lahat naman ng report, sabi naman ni Ortonio, lahat ng bagay-bagay, inamin naman niya lahat ng nangyayari sa confidential fund, alam ni Sara Duterte. Pero hindi alam ni Acosta, binigay lang, nag-withdraw lang siya yung pera, in-encash niya, binigay niya kay La Chica. Hindi alam ni Ortonio. Sabi si Ortonio, nagsumagot lang sa AOM at yung mga data kinuha niya kay La Chica. Of course, kay Acosta din. Pero hindi lang alam si Acosta sa actual implementation, inasa niya kay La Chica. Wala daw alam si Zulaika Lopez, siya ang chief of staff. O sino na ngayon lang naiwanan sa top chief? Kung hindi sila Chica at sino pa? Ay di si Vice President Sara Duterte. Malisalita, napatunayan Malinaw na kayo sinasabi ni Sara Duterte wala pa namang ebidensya. Klaro na dito. On both counts, yung Article 4 kung saan nagbanta siya ng buhay sa Pangulo, doon na malinaw na siya ay nagbanta openly in court. And this time, the prosecution no longer needs La Chica to establish the fact that there was an illegal misuse of government confidential funds. Kasi na-establish na violate ang memorandum circular, may mga pinagkagastusan, mga hindi man dapat pagkagastusan ayon sa report mismo na sinulat ni Ortonio. Hindi na nagmamatter kung ano pa yung ginawa ni La Chica sa pera. Ang malinaw, nasa kanya yung pera at illegal yun na nasa kanya. Kung paano niya yung ginastos, di karagdagan yun. And hindi pwedeng sabihin na walang kinalaman dito si Sara Duterte. Sapagkat ang may kinalaman dito, sabi nga ni Ortonio at ni Acosta, mahirap nang mapabulaanan yung sinabi nila na inutusan sila ni Sara Duterte si Acosta na ibigay kay La Chica yung pera. Kahit na bawal yun.
Si Sara Duterte ang nagtalaga kay La Chica na mag-implement ng confidential fund. So therefore, klaro. So kahit na lahat ng mga nakaturo kay La Chica, para sa akin, hindi na siya kailan dapat tawagin pa ng prosekusyon. Kung gusto ng depensa, tawagin nila. Kung gusto ng mga senador, tawagin nila. Pero at this point in time, I think, in my honest opinion, I am not a lawyer, but it would be for the for for the advantage of the prosecution if they will not call La Chica to the stand. O siya na lang po. Sana po nakapagturo ko sa iyong kaisipan, napinto yung mga puso at napabago kong paningin sa buhay, lalo na sa usapang politika. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapasilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP of the People. Mapapakita ko yung picture nila, chika ha. Kasi tinatakpan ng ulo ko eh. Di ba? Okay. Baka sabihin niyo ako yung tinuturo eh. Hindi akong tinuturo. Si Lanchika. Okay. Bukas po Sabado, wala ho tayong usapang politika. Tapos sa Lunes, may usapang politika din. Holiday yun, walang hearing ang impeachment trial. So long weekend po tayo. Kaya lang medyo maulan na naman. Nagsisimula na naman ng habagat dahil ayan na, mayroon na naman mga kulay ang mapa. May kulay dilaw na naman to orange. Pero walang pula. So siguro naman baka mahina-hina ang ulan ngayon. Sana naman po magdasal tayo. Sige, enjoy po your weekend. Sana napagturok mo sa inyong kaisipan uli at nakasilbi ako sa bayan. Lagi ko sinasabi, UP na mahal, ani wala saan, magandang umaga, magandang hali, magandang gabi, magandang hapon, nasa makilang sa mundo. Lalo-lalo sa usapang mundo. Sabi sa akin, ano pa ulit-ulit na ako, di ba? Sabi ko na lang sa inyo, mag-ingat kayo lagi. Bye for now. Have a nice, safe, dry weekend, hopefully. Yung sa mga ulan din, mag-signal po tayo. Okay? Talk to you Monday.